Hello, magandang umaga mga kapatid, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Nais ko muli ay magbahagi ng salita ng Diyos. At ito ay patungkol ito mga kapatid doon sa the reason why I believe Jesus. Bakit pinili ko na maniwala, masigit na maniwala mga kapatid sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, kaysa sa mga ibang religious sector, sa mga inakala natin na ito'y tama, at bakit sumentro yung paniniwala ko sa ating Diyos, ating Panginoong Hesus. Dahil alam niyo mga kapatid, ako'y isang tao na minsan ay naging pasaway, ang buhay ko'y walang kinikilalang Diyos. Dahil ang buhay ko nung araw, siyempre sa kahirapan ng buhay, frustrated mga kapatid sa mundo, sa mga bagay-bagay, maraming katanungan. At siyempre nabuhay tayo sa mahirap na lumaki tayo sa mahirap na pamilya. Kahit sabihin natin na sinasabing kiniklaim to be a Christian, kiniklaim na Kristiyano mga kapatid, but yet it's not enough na i-claim mo lang na Kristiyano ka. I-claim mo lang na kilala mo ang Panginoong Hesus. I-claim mo lang na naniniwala ka. Hindi yun sapat mga kapatid. Ito yung natutunan ko sa paglakad ko sa ating pananampalataya bilang Kristiyano sa panahon na tayo po ay binago ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi ko rin maintindihan nung araw dahil hindi ako iniwala sa Kanya, pero nagbabasa ako ng Biblia. Nagdadasal ako, bumili pa nga ako ng Bible Pero patuloy pa rin na gumagawa ng kasamaan. Kasamaan sabi ko dahil wala akong kinikilalang Diyos nung araw. Pero nagbabasa ako ng Bible, nagdadasal ako, hanggang sa isang araw, isang gabi, na nanaginip ako na dumating daw ating Panginoong Hesus. 3 beses po yun na napanaginipan ko, but ito'y hindi sunod-sunod na gabi. Mga years mga kapatid ang pagitan, na ito'y 3 beses ko siya napanaginipan na siya dumating at bumaha at nalunod ako. Pero yung laylayan ng kanyang damit ang nakikita ko, yung kanyang paa nakikita ko, puting-puti. Isang pinipilit kong inabot yung time na yun sa panaginip ko na yun. Hindi ko siya naabot. Ngayon, nagulgul daw ako ng iyak. Umiyak daw ako ng iyak. So, that time, siyempre nasa mundo pa tayo ng kasamaan. Wala lang. Akala ko, dahil lang sabi nga nila nung araw, pag maramay kang kinain, nanaginip ka, ano na ba panaginipan mo? Amen? Puri ng Panginoon. Pero hindi pala yung totoo mga kapatid. So, one time ulit na nanaginip na naman ako. The same scenario, pero ibang lugar naman. Na dumating ang Panginoong Hesus, tapos nakikita ko yung mga tao kasama niya, nakaputi lahat sila, ako naiwan. So indication yun mga kapatid na pag hindi ako magbago, hindi ako maligtas. At ako naniniwala mga kapatid na sa ngayon na pinakita ng Diyos na kung yung time na yun na hindi ako nagbago mga kapatid, wala ako sa Panginoon. Hindi ako maligtas. Hanggang sa isang gabi ulit, mga 2000, maybe 10, ganon, mga 2000. Manan dyan, 2010, 11, ganon.
naginip ako at ang sabi ng Diyos sa akin, nakaupo ako sa isang malaking simbahan, church, napakalaking church sa harap niya. Mga nandun sa loob, nag-worship sila. Pero ako nakaupo doon sa harap, pero mayroong umabot sa akin ng kamay, ang sabi sa akin, at mayroon akong narinig na boses, ang sabi sa akin, huli mo na to kung hindi ka pa mag-repent, na sayo na yan. Ganun yung boses na napakabigat na boses. Ang talagang naintindihan ko na salita niya, mga kapatid, yung magbago ka na, huli mo na to. Yun, doon ako nagkaroon ako, mga kapatid, ng inisip ko yun. Ano yung ibig sabihin nun? So hindi na yun, hindi ko pa rin inignore ko pa rin yun. Hanggang sa kinonvict na talaga ako ng Diyos, mga kapatid, na magbago na. Dahil ako naniniwala na mayroon akong pagkatawag sa Diyos. At yun yung time na mayroon akong kasama na salubong ko, na tinanong ko sa kung saan galing, sabi sa akin, galing ako sa church. Tapos ang sabi ko, gulat ako. Sabi ko, pwede bang makasama doon sa church nyo? Yun. Alam nyo, mga kapatid, nag-church ako na walang nag-invite sa akin. Si Lord ang nag-invite mismo, naglagay sa akin, mga kapatid, doon sa church kung saan ako umattend ngayon. So ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoong Diyos that time, siguro sa akin, anak, magbago ka na. At alam niyo, mga kapatid, ang tanging nasabi ko lang sa ating Panginoon, Lord, panalo ka na. At kung totoo ka sa akin, nandito ako. Gamitin mo ako. At yun nga, mga kapatid, hindi man lingid sa inyong kalaman, tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos. At ako ay nagagalak sa tuwing ako po ay nagbabahagi. Sa tuwing po ako, mga kapatid, ay tumatayo dahil ang kanyang salita, ako po ay galak na galak. Dahil iniisip ko yung buhay ko ng araw, hindi ako akalain na dalhin ako ng Diyos sa ganitong klase ng buhay na kung saan natutuwa man ako. Grabe ang tuwa ko, mga kapatid. At isang rason kung bakit, pinakarason, mga kapatid, bakit ako naniwala sa Panginoong Hesus, bakit ko sa pinaniwalaan, bakit ko sa sinunod. Dahil ang sabi doon ang nabasa ko noon, mga kapatid, doon sa John chapter 6 verse 60 to 70, ang sabi 71, ang sabi niya dito, yung conversation nila ni Peter, mga kapatid, doon sa mga alagad nila, sa mga apostol niya, na kung saan marami yung iniwan siya dahil hindi nila maintindihan yung turo niya, yung sinasabi niya ng ating Panginoong Diyos na ako yung tinapay, unless na kainin niyo yung laman. Sabi niya na sabi niya, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. So ito, mga kapatid, niliteral ito ng yung mga followers niya nung araw. Amen? Hindi man ito ibig sabihin na sabi niya, unless you eat my flesh, hindi man ito yung ibig sabihin na ihawin mo yung laman ng Panginoon. Hindi man yung ibig sabihin and to drink His blood. Hindi man ibig sabihin, mga kapatid, have no life in you. Ngayon, kung sabi niya, kung hindi mo yung kainin, wala ka raw buhay. So ito yung dahilan, mga kapatid, kung bakit maraming humiwalay, maraming iniwan ang Panginoong Hesus, mga kapatid. At ang tanong niya rin kay Apostle Peter, sabi niya dito, basahin ko dito sa verse 60, sabi niya dito na, when many of His disciples heard of this said of it, sabi niya, they said, this is hard saying, who can listen to it?
Sabi nila na, this is a hard saying. Mabigat to na salita. So who can listen to it? But Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, do you take offense at this? Tinanong ang Panginoon Jesus ito sa mga apostol niya. So then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? Ano na lang kung makita nyo yung anak ng tao na bumalik na sa kanyang pinanggalingan, na kung saan mga kapatid, sa langit. So it is the Spirit, sabi niya sa 63, sabi it is the Spirit who gives life, and the flesh is no help at all. Amen? So the words that I have spoken to you are spirit and life. So ibig sabihin mga kapatid, ang salita ng Panginoong Hesus, ito ay nagbibigay ng buhay. Ito yung buhay mismo. Sabi niya, the words that I have spoken to you are spirit and life. So ibig sabihin mga kapatid, yung bawat lumalabas na salita ng Diyos sa kanyang bibig ay buhay. Amen? But there are some of you, sabi niya, who do not believe. Pero marami pa rin sa inyo, sabi niya, mayroon pa rin ilan sa inyo na hindi naniniwala. Although sabi niya, yung sinasabi ko sa inyo ay totoo, ito yung espiritu at buhay, hindi pa rin kayo naniniwala. The same thing ngayon mga kapatid, sa buhay kasalukuyan, na marami pa rin naniniwala sa sarili nilang kakayahan, naniniwala sa sarili nilang kaisipan. What the Bible wants us mga kapatid, don't lean on your understanding. Yun yung sinabi ng Bible. Sabi niya, who it was who would betray him. And he said, sabi niya dito, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted by him by the Father. Amen? Sa 66, sabi niya, after this many of his disciples turned back and no longer walk with him. Ito na yun mga kapatid, iniwan siya dahil hindi nila siya maintindihan, kaya iniwan siya. At sabi niya, and no longer walk with him, wala na, totally, there's no connection with Jesus. Amen? The same thing sa kasalukuyan mga kapatid, ganun din, maraming ganito ang sitwasyon. So sabi niya, so Jesus said to the 12, do you want to go away as well? Kayo rin ba gusto niyo ring umalis? Yun yung tanong mga kapatid ni Apostle Peter, ang Panginoong Hesus kay Apostle Peter. Pero ano ang sagot ni Apostle Peter? Sabi niya in 66-68, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Panginoon, saan kami pupunta? Pero ibig sabihin na, Lord, kung iiwan ka namin, saan kami pupunta? You have the words of eternal life, nasa iyo ang buhay. Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Amen. Isa ito mga kapatid na kung saan na rason kung bakit naniwala ako sa Panginoon. Saan ako pupunta kung hindi ako maniwala sa Kanya? The same thing din sa inyo mga kapatid na makapanood nito. The same thing, saan kayo pupunta kung hindi kayo maniwala sa Panginoong Hesus? Kung hindi kayo magbago? Kung hindi kayo maborn again? Saan kayo pupunta? Sa impyerno tayo punta, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Bible mismo, ang sabi ng Panginoon mismo, mga kapatid, it is written in John 3, unless a man be born again, you will not see the kingdom of God. Isipin mo yun. Kung ngayon, saan tayo pupunta kung hindi tayo maborn again? Hindi tayo magbago. Kung hindi tayo mag-repent sa ating mga kasalanan at bumalik sa Kanya. Kasi ang sabi niya dito ni Simon Peter, Lord, saan kami pupunta? Kung iwanan ka namin, saan kami pupunta? Nasayo ang salita na nagbibigay buhay. Sabi niya, you have the words of eternal life. Nasayo ang ng salita na nagbibigay buhay, ng buhay na walang hanggan. Sabi niya dito, and we have believed, and we have, sabi niya, come to know that you are the Holy of God, Holy One of God. Amen? Jesus answered them, did I not choose you? Pinili kayo. Pinili ko kayo. Di ba pinili ko kayo? Sabi ng Lord. Hindi tayo mga kapatid ang pumili sa Panginoon. Siya ang pumili sa atin.
At siya ang nagmahal una sa atin, hindi tayo nagmahal ng una sa Kanya. Dahil wala man tayong pakialam sa Diyos, mga kapatid. Yan po ang totoo. Kasi ang alam natin, matalino tayo, alam natin, tama tayo lagi. Alam natin, ito ang tama, sarili natin. No, mga kapatid, hindi tayo tama. Sabi ng Bible na walang nakabot sa kanyang kaluhatian. Kaluhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, wala tayong pinta. At pagdating doon, mga kapatid, sa wala tayong kwenta, tayo naniniwala pa rin sa sarili natin, sa utak natin, sa kakayahan natin. At yan po totoo. Kaya alam niyo, mga kapatid, isang rason kung bakit ako naniwala sa Panginoong Diyos, ito mismo ang sinabi ni Apostle Peter, mga kapatid, na saan kami, Lord, pupunta. The same thing, mga kapatid, sabi ko, Lord, kung hindi ako magbago, saan ako pupulutin ngayon? Saan ako pupunta? Kaya minsan mayroon pa rin nagsasabi na peki ako. Hindi ko man yun issue yun, hindi ko man yun business yun. Kung yun ang tingin nila sa akin, mga kapatid, hindi ko man issue kung sabi nila sa akin, hindi ako totoo. Hindi ako totoong Kristiyano. Wala na ako sa alignment ng pananampalataya ko. Version nila yun sa akin. Problema na nila yun, hindi ko yung problema, mga kapatid. Ang problema ko lang kung paano ako sumunod ng matuwid sa Panginoong Diyos upang makarating po ako doon sa hinanda niyang bahay para sa akin. At yun po yung aim ko, mga kapatid. Hindi ko, kung ano yung sabi ng tao sa akin, wala na akong pakialam doon. Sa kanila yun, mga kapatid. Dahil ang Diyos lamang kung ang makadetermine sa atin kung tama tayo hindi. Amen. Kaya tayo lumalakad, sinusunod natin ang kanyang kalooban, binabasa natin ang kanyang, pinapamuhay natin ang kanyang salita, upang tayo'y bandang huli, mga kapatid, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ni Apostle Paul, lahat ng inari niya na nung araw na sa kanya, mga kapatid, na yung katanyagan niya, yung katalinuhan niya, yung inari niya na bagay na mahalaga para sa kanya, ano ang sabi niya ni Apostle Paul? Tinuring kong basura para sa pagsunod ko sa Panginoong Diyos, para makilala ko lang ng mas malalim pa na pagkakilala sa ang Kristo. At yun yung mga salita, mga kapatid, na nag-inspire sa akin kung bakit ako naniniwala sa ating Diyos. Dahil isa ako sa seeker ng truth, mga kapatid. Ako'y isa sa mga naghahanap ng katotohanan. Sa paghahanap ko ng katotohanan, sa dami kong sinubukan, mga kapatid, wala akong nakitang katotohanan doon kundi sa Panginoong Hesus lamang. Kaya totoo yung sabi ng Panginoong Hesus natin, na sabi niya, I am the truth, I am the way, the truth. Kaya mayroong time, mga kapatid, na minsan naki-question tayo, na nag-critics tayo. Normal man yun. Makritics ka dahil Kristiyano ka. Amen. Kung totoo kang Kristiyano, mga kapatid, makritics ka. Kung hindi ka totoong Kristiyano, kung hindi ka nakikritics, hindi ka totoong Kristiyano. Amen. Dahil ang sabi nila, ang Kristiyano, ang buhay Kristiyano ay madali lang. Madali, mga kapatid, ang buhay Kristiyano. Walang mahirap. Sabi nila, mahirap yan kasi pinuputakti ka ng problema po rin ng Panginoong Diyos. Hindi yung totoo, mga kapatid. Dahil ang Diyos natin, sabi niya, napagtagumpayan ko ng mundo. Sabi niya, anak. Tapos ano pang gagawin natin? Amen. So, i-share ko lang sa inyo, mga kapatid, yung 7 rason kung bakit ako naniwala sa ating Panginoong Hesus. Amen. The reason why I believe Jesus. Alam niyo, mga kapatid, na sinulat ko ito, pinag-pray ko ito kung ibahagi ko ito, hindi. Amen. Sa kabisihan ng trabaho, nasusulat ko po ito. So, purihin ang Panginoong Diyos dahil binigyan tayo ng time. Sabi ko dito sa thanks to Jesus, Almighty God, for giving me His grace amid my busy working days so that I can write down a little of my life experiencing as Christian followers. Amen. So, I was born in a Christian family. Pero hindi ko yun, mga kapatid, kiniklaim na Christian.
Pero nasabi ko ito dahil naniniwala man ng mga magulang ko sa Panginoong Hesus. Pero hindi yung paniniwala, mga kapatid, yung naniwala na talagang dedikado sa paniniwala. Hindi po yun ganun, mga kapatid. Dahil nung araw, alam nyo, ang buhay namin nung araw mahirap. So, ang mga magulang ko, lagi ko naririnig na ang linggo, dahil mahirap kami, kailangan magtrabaho kami ng linggo. Amen. Dahil narinig ko no na naintindihan daw ng Diyos yun dahil mahirap nga lang daw ang buhay. At yun mo mga kapatid ay maling-mali na maling-mali na paniniwala. Amen. Dahil pinagpalit namin, sabi ko na lang namin, pinagpalit namin yung linggo mga kapatid, yung araw ng Panginoong Diyos na kung saan siya ay pasalamatan, siya ay i-worship, i-praise mga kapatid, doon sa pagkain, doon sa trabaho mga kapatid, para makakain lang kami. But maling-mali yun na paniniwala mga kapatid. Dahil ang sabi niya dito sa Matthew 6:3-32, sabi niya dito mga kapatid na sabi niya dito, simulan ko sa 30, sabi niya, But if God so clothes the grass of field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you? Sabi niya, you of little faith. Diba? So yun, ganun kami nung araw. Napakaliit ng pananampalataya namin, mga kapatid. Dahil pinagpalit namin, dahil lang sabi nga na naintindihan ng Diyos yan dahil mahirap lang ang buhay. Maling-mali pala yung mga kapatid. So, therefore, do not be anxious saying, what shall we eat? Amen? Or, what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Nung nabasa ko ito mga kapatid, nung nakita ko po ito, na salita ng ating Panginoong Hesus, sabi ko, Lord, maling-mali. At ang sabi niya sa 33, sabi niya na, but seek ye first. Sabi niya, kung gusto mo lahat ito, kung nais mo ng mga pagkain, sabi niya, nais mo kung sabi niya na, inaalala mo yung pagkain mo, inaalala mo yung damit mo, inaalala mo yung inumin mo, ang sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, sabi niya, shall be added unto you, will be added unto you. Ganun pa rin mga kapatid. Kaya pala ang hirap ng buhay nung araw kasi maling-mali ang nasusunod, mali ang nasusundan. Hindi mo dapat pala pagpalit yung araw na dapat para sa Diyos doon sa mga bagay-bagay na to. Pagkain, damit, inumin mo, hindi pala mga kapatid, kailangan na ipagpalit mo ito sa isang araw lang na kung saan praise mo ang Lord, pasalamatan mo ang Diyos, i-worship mo ang Diyos, luwalhatiin mo ang Diyos. Ang sabi niya, kung kailangan mo ang mga to, seek ye first. But seek ye first the kingdom of God. Hanapin mo muna yung kaharian ng Diyos. And His righteousness, and all these things, ang lahat ng ito, sabi niya, will be added unto you. Purihin ang Lord mga kapatid. Nung nakita ko ito, sabi ko, Lord, purihin ka. Napakabuti mo at pinakita mo sa akin ito. Dahil kung hindi, tuloy-tuloy ang mga ganong prinsipyo, mga ganong paniniwala. Dahil mahirap man ang buhay. Siguro nung araw, mga kapatid, na nakita ito, tinuro ito ng aking mga magulang. Tinuro, kung may nagturo nung araw ng ganito, mga kapatid, ito. Amen. Salamat sa Panginoon. Kaya lang mali ang paniniwala, kaya maling-mali ang buhay. Hallelujah, purihin ang Lord. Kaya sabi niya dito na, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is sabi niya, its own trouble. Amen. Kasi nung araw, pinoproblema yung buhay kinabukasan, kung ano yung pagkain na naman, ano yung sasaing, ano yung hahain na naman, mga kapatid. Yung pala, sabi niya na huwag kang mag-alala sa araw ng bukas. Amen.
So ito yung mga kapatid yung mga rason kung bakit ako naniwala, bakit ko inilalaan mga kapatid yung oras, yung buhay ko sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa mga bagay-bagay mga kapatid na kanyang salita. Dahil totoo ang ating Diyos mga kapatid, buhay ang ating Diyos. Dahil hindi ko man mga kapatid magawa ito kung hindi ko siya talaga na-encounter ang ating Diyos. Kung hindi gumawa ng miracle ang ating Diyos mga kapatid sa buhay ng iyong lingkod. Hindi ako ganito mga kapatid kung hindi ko siya totoo na-encounter. Amen? Ang sabi niya dito na I was born, sabi niya, in a Christian family, but hindi po ito mga kapatid, totoong Kristiyano po ito. And inherit my parents religious, yet to be honest, mga kapatid, I did not want to blindly follow my parents' belief as I grew up. In my youth life, I often struggled with a lot of questions about God, which many of them are still mysterious to me today. Many times, I tried to understand the Creator with this tiny brain. Ito mga kapatid. Kaya nga sabi ng Bible na, do not lean on your understanding. Kaya lang matalino tayo. Sinubukan mga kapatid ang iyong lingkod. I eagerly wanted to know who God truly is. Kaya nagsisik ako mga kapatid nung araw ng katotohanan kung saan ako sumapasok ng mga sekta dahil gusto ko malaman kung sino talaga ang Diyos mga kapatid. Sabi niya, to whom I worship, I used to think that when people ask me about my belief and what my life foundation is, should be able to give the reason and to explain why conviction. Explain my conviction. So I have the responsibility towards my faith, mga kapatid. Sometimes I thought that I deserved to know God and I felt smart enough to formulate the truth about God. Ito ako nung araw, mga kapatid. Until I realized that what I eventually got was only a frustration. Hanggang sa dumating ako sa na-frustrate ako. Hanggang sa dumating na di ko na siya pinaniwalaan, mga kapatid. Dahil hindi ko sa parang hindi, sabi ko nung wala ka naman, hindi ka naman totoo. Maganon ang banat ko nung araw, mga linyada ko nung araw. Dahil kung totoo ka, bakit ako naghihirap? Mga ganong linyadahan, mga kapatid nung araw. Bakit kung totoo ka, bakit mga nakikita ko nung araw, sinisisi ko lahat sa Diyos yun, bakit kung totoo ka, bakit ganito nangyari lahat ito lahat. Nang dumating ako sa puntong ganun, mga kapatid. Hanggang sa dumating yung punto na nag-warning ang Diyos sa akin, na sinabi ko sa inyo na dumating at naiwan ako. 3 beses po yun. And so sabi niya, I believe that everyone has her own spiritual experience as well as the right to share is widely. For me, Christianity is not about religion. Sa akin mga kapatid, sa pagkilala ko sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, Christianity is not about religion. I am rather allergic towards religion, mga kapatid, things sa mga sinasabi lang mga religyoso, mga religion, mga pamahiin ng mga religyoso, mga kapatid, hindi allergic ako dyan. Hindi mo ako mapaniwala dyan. Towards religion, as many people might also feel, because the history has shown that religion has been provoking division, mga kapatid, and war everywhere instead of creating peace and harmony in this world. Dahil ang religion, mga kapatid, sa aking paniniwala at nakikita ko naman ang resulta. Because the history was shown that religion has been provoking division and war everywhere instead of creating peace, harmony in the world. Because ang totoong relihiyong, mga kapatid, ang sinabi ng James, Apostle James, yung sinulat ni Apostle James sa kanyang sulat, sa kanyang libro, sa James 1, mga kapatid, chapter 1, sa James chapter 1, verse 26-27, sabi niya dito na, a person might think he is religious. Ito man tayo, mga kapatid, tayo, inisip natin na religyoso po tayo. But if he say things he should not say, pero kung religyoso ka at sinasabi mo na yung mga bagay-bagay na hindi mo man, sabi niya, but he says things he should not say, then he is just fooling himself. His religion is worth
profits nothing. Ang sabi niya dito kapatid sa 27, sabi niya, religion that God the Father accept is this. Ito yung totoong relihiyon. Ang totoong relihiyon mga kapatid, hindi po ito nagpo-provoke ng division, nagko-create ng war o rebellion mga kapatid. Yun ay hindi yung totoong relihiyon. At ang totoong relihiyon mga kapatid, ito po ang sinabi ng Bible. Religion that God the Father accept is this. Caring for orphan. Ano yung orphan mga kapatid? Mga mahirap. Or widow. Caring. Tumulong mga kapatid. For the orphans. For orphans or widow who need help. Tumulong sa mga mahihirap. Sa mga bahalo mga kapatid. So, and keeping yourself free from the world, evil influence. So, anong ibig sabihin ng relihiyon sa iyo mga kapatid? Sa iyo at sa akin. Sa akin, ang relihiyon, hindi po patungkol sa mga kung anong nakikita natin ng mga tao may relihiyon, mga kapatid. Ang sabi niya dito, na a true religion is caring for orphans or widows who need help. And keeping yourself free from the world's evil influence. Keeping yourself sabi niya, from the world's evil influence. So this is kind of religion that God accept as pure and good. Amen? Sa mga nakiklaim na may religion mga kapatid, basahin ninyo yung kung anong ibig sabihin ng religion doon sa James chapter 1, verse 26-27. Yung mga nakiklaim na relihiyoso, basahin nyo ang Biblia at alam nyo at ihambing ninyo yung sarili ninyo doon sa sinasabi nyo, ginagawa ninyo doon sa sinabi ng Bible na totoong relihiyon. Kung naabot ba natin ito na standard na sinabi ng Bible na ibig sabihin ng relihiyon, relihiyoso ka, hindi ka naman tumutulong, paano ka naging relihiyoso? Relihiyoso ka, sabi niya dito, free yourself. Keeping yourself free from the world's evil influence. Anong ginagawa? Relihiyoso ka, nagiinom ka, nagchichismis ka. Hindi yun totoong relihiyoso mga kapatid. Niluluko mo lang sarili mo. At ito ang totoong relihiyon. This is the kind of religious that God accept is a pure and good. Tumulong ka. Caring for orphans or widows who need help. Yung relihiyoso ka ba? Gumising ka na. Amen? I believe that Christianity is about lifestyle. Sa akin to mga kapatid. I believe that Christianity is about a lifestyle that imitate Jesus as the real, relevant model and pursues an intimate relationship with Him. It is a journey to become like Jesus, to have the character of Christ. Baka sabihin mo, Sir, paano natin matularan ang ating Panginoon Jesus? Anak siya ng Diyos. Amen. Wala akong issue dyan. Sa anak siya ng Diyos, mga kapatid. He's the Son of God. But one time, mga kapatid, he was the Son of Man. Napagod siya, nauhaw siya, namuhay siya na bilang tao. The Bible state, mga kapatid, the Bible speak, na nabuhay siya bilang tao. At yun yung nais na tularan natin yung buhay ng ating Panginoon Jesus nung siya nagkatawang tao. At ang sabi ng Philippians 2:5 says that in your life, you must think and act like Christ Jesus. Amen? Sabi niya, the Bible says, mga kapatid, Philippians 2:5, in your life, sabi niya, sa buhay mo, you must think and act like Christ Jesus. So ano yung ugaya ng Panginoon sa mga kapatid? He's compassionate God. He's a loving God. Tumutulong siya sa mga orphan, the widow. Kaya sabi niya doon, mga kapatid, sa ibig sabihin ng relihiyoso. Amen? So ito po, mga kapatid, yung rason kung bakit ako naniwala sa ating Panginoon Jesus. At bigyan ko kayo ng 7 na reason bakit ako sumusunod at naniniwala sa Diyos, mga kapatid, at bakit ko sa pinagsisilbihan. Despite sa pagod sa trabaho, mga kapatid, despite man sa mga criticism, despite sa mga tao na walang ginawa kundi i-down ka,
hulaan ka. I don't care sa kanila mga kapatid. Basta ang sa akin, importante ang pagsunod ko sa ating Diyos na buhay. Ang number one, mga kapatid, He is the only one who came to the earth and took an initiative to make a relationship with people. Siya lang, mga kapatid, yung dumating from heaven. Mga kapatid, dumating sa mundo, He is the one who came to the earth. God, mga kapatid, He stepped into this earth, mga kapatid, hinubad niya yung kanyang glory, He lived, nabuhay na bilang tao, napagod, nauhaw, took an initiative to make a relationship with people, mga kapatid. Si Jesus lang po ito. John 1, sabi niya dito, sa 10 to 14, sabi niya, He came into the earth, He came into the world, and though the word was made through Him, the world did not recognize Him, did not know Him. He came to that which belonged to Him, to His domain. Creation, things, word, and they who were His own did not receive Him and did not welcome Him. Masakit yun, mga kapatid, sa Kanya. Pero hindi niya inalintana yun. But to us many as did receive and welcome Him, He gave the authority. Sa lahat ng naniwala, sa lahat mga kapatid na sumusunod sa Kanya, He gave the authority, power, privilege, right to become the child of God. That is, sabi niya, that is to those who believe in, adhere, to trust in and rely on His name, who owe their birth neither to blood nor to the will of the flesh, that of physical impulse, nor to the will of man, that of a natural father, but to God they are born of God. And the Word Christ become flesh, human, incarnate, and tabernacled, fixed His tent to flesh, who live a while among us. And we actually saw Him, glory, His honor, His majesty, such glory as only begotten Son received from His Father, full of grace, favor, loving kindness, and truth. Ito mga kapatid ang dahilan kung bakit ako naniwala sa Panginoong Diyos. Maraming hindi naniniwala sa Kanya. Dumating sa dito sa Kanyang nilikhang mundo na to, pero never sinisang ni-recognize. Never silang inunor, mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos. Masakit yun sa Kanya. Mismong ginawa niya, halimbawa, isipin mo lang, bahay mo, pumunta ka, hindi ka kilala ng pamilya mo. Masakit yun, tinataboy ka ng pamilya mo. But sabi niya, doon sa mga kumikilala sa Kanya, those who are believe and receive Jesus, sabi niya doon na binigyan siya ng right, mga kapatid, privilege, na power and rights, authority. He gave the authority, power, privilege, right to become the children of God. Kaya mga kapatid, ako naniniwala sa Panginoong Diyos. Ito yung isang rason kung ba't ako naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Dahil kung naniniwala ka to serve Him, believe Him, accept Him, repent from your sin, and turn to God, turn to Him, mga kapatid, you have the right to become a child of God. Dahil yan sabi niya, yan ang pangako niya. Those who are believe na siya ang Diyos, siya ang Jesus, siya ang Messiah. He is the Son, He is the right. He has, mga kapatid, the right to become a child of God. Amen. Isa yun sa mga rason ko, mga kapatid, ba't ako naniniwala sa ating Panginoon Jesus. Dahil human cannot reach God by his own strength or understanding regardless of how hard their effort are. It is God who first took the initiative to lovingly reach the people. Jesus is the perfect manifestation of God in the form of man. Amen. He is the image of invisible God, the firstborn of all creation, Colossians 1:15, mga kapatid, who was miraculous born in the world He created to make a connection between earth and heaven, to build a bridge between people and God. For there is one God, and there is one mediator between God and man, and the man Christ Jesus. Siya po yan, mga kapatid.
Dahil walang pag-connect mga kapatid, walang commune mga kapatid sa ating Diyos Ama kung hindi tayo naniniwala sa Panginoong Yesus. Dahil sa yung mediator natin. For there is one God and there is one mediator between God. Sino to mga kapatid? Between men and God. Ano yung mediator natin? Christ Jesus mga kapatid. Amen. Kaya hindi mo ako ma-question mga kapatid na bakit ka naniniwala sa ating Panginoon Yesus. Read the Bible. At kung hindi ka pa naniniwala sa ating Panginoon Yesus, read the Bible mga kapatid. Repent from your sin and accept Jesus, and repent from your sin and turn to Him, turn to Jesus. At maranasan mo, makikita mo mga kapatid yung kaibahan ng buhay na mayroon kang Jesus. Amen? So because Jesus so loves people, He came to us that we may have an intimate relationship with God. Amen? Dahil kung hindi sa mga kapatid dumating, hindi tayo pwedeng makipagrelasyon sa ating Diyos ng intimate relationship mga kapatid sa ating Diyos. Never mga kapatid. Kung hindi siya dumating. Dumating nga siya. Hindi pa tayo makapag-communicate sa Diyos. Dahil hindi man tayo naniniwala sa ating Panginoon Yesus mga kapatid. Dumating na siya. At darating siya ulit. Kaya ang problema, dumating na nga ang Panginoon Yesus mga kapatid, hindi pa natin magawang makipag-communicate sa ating Diyos. Hindi pa natin magawa na sumunod sa Kanya. Dahil ang mahirap kasi tayo mga kapatid, maraming naniniwala na wala man akong inapakang tao, mabait naman akong tao. Hindi man ako nagmumurang tao. Okay na ako dyan, tapos na tayo dyan, ligtas na tayo dyan. Mga kapatid, no. Unless na sumunod ka sa ating Panginoon Yesus to know Him by your heart, mga kapatid, maligtas ka. Pero kung kilala mo lang sa isipan, naniniwala ka sa sarili mong kaisipan, mga kapatid, no. Hindi ako naniniwala na maligtas ka. Dahil hindi ka maligtas ng yung mabuting gawa. Dahil ang Diyos mga kapatid, yung sinasabi mong wala kang inapahang tao, tumutulong ka naman, ano bang sabi ng Isaiah? Sa atin mga kapatid, ang sabi ng Diyos, ang ating righteousness mga kapatid is like, sabi niya, a filthy rags. Katulad lang ng napakardubing basahan. Ano magagawa natin mga mabuti sa tao mga kapatid? Ang maganda, ang pinakamaganda, ang pinaka-powerful mga kapatid to save, na maligtas po tayo mga kapatid is to receive Jesus. Repent from your sin and receive Jesus. Romans 1, chapter 6, verse 6, 16 mga kapatid. The gospel of God. Gospel of Christ. Amen. Number 2, He is the only one who died and rose again and ascended to heaven. Siya lang mga kapatid yung nabatay, siya lang yung nag-alay ng kanyang buhay at namatay siya, nalibing siya, at nabuhay siya. And ascended to heaven. Bumalik siya mga kapatid sa langit. Siya lang mga kapatid ang ating Panginoon Jesus. Wala na pong iba. Kaya isa yan sa rason bakit ako naniniwala sa Kanya mga kapatid. Siya lang yung dumipa sa atin sa krus na kung saan doon yung time na hatulan tayo ng Diyos mga kapatid ng Kanyang hatol, ng Kanyang galit ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya doon sa krus mga kapatid, Ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila ang kailang mga ginagawa. Isipin mga kapatid, sinong gumawa yun? It's the only Jesus mga kapatid ang gumawa sa iyo yun at sa akin. And now, bakit hindi pa natin siya magawang yakapin, hindi pa natin magawang pagsilbihan, hindi pa natin magawang paniwalaan ng tudo-tudo mga kapatid. Maniwala ka na nga lang, ba't hindi mo pa isagad? Amen? Yun yung isa mga kapatid na testimony ko sa akin. Buhay. Isa yan sa rason ba't ako iniwala sa Kanya mga kapatid. Dahil siya lang yung dumipa. Sinong dumipa sa'yo sa cross? Si Mama Mary, no mga kapatid. Hindi dumipa si Mama Mary. Ginamit lang si Mama Mary para isilang yung dumipa sa'yo dun sa cross. Yan yung totoo. Pero si Mama Mary, hindi ka pwedeng iligtas ni Mama Mary na sinasabi niyo siya ang niluluhuran ninyo mga kapatid. Hindi yun totoo. Ang luhuran lang natin ang ating Panginoon Jesus. Respect Jesus, give reverence to Jesus. Dahil siya yung namatay, siya yung nag-alay ng buhay. Hindi si Mama Mary ang nag-alay ng buhay mga kapatid.
Siya lang yung nagsilang, nag-alay ng buhay. At yan ang totoo. Amen. Ang sabi niya mga kapatid sa John 3:13, sabi niya, the only one who has ever gone up to heaven is the one who came down from heaven, the Son of Man. Is this Jesus mga kapatid? Tinutukoy niya ang ating Panginoon Jesus. Because Jesus is the Son of Man. And the same one who descended in the one is the one who ascended higher than all heaven, so that he might fill the entire universe with himself. Ephesians 4:10. Tinutukoy nila mga kapatid ang Panginoong Hesus. Dahil from Genesis to Revelation mga kapatid, ang tinutukoy niyan parang ang Panginoong Hesus. Wala ibang kinag-usapan kundi ang Panginoong Hesus. Mayroon silang daladalang isang mensahe at ang yan ay Panginoong Hesus. There is only one message mga kapatid. In the Bible, it's Jesus. Wala na. So saan po tayo pupunta? Wala mga kapatid. Saan tayo hanap? Saan tayo pupulutin? Kung hindi tayo maniwala sa ating Panginoon Jesus, mga kapatid, wala na. The human history has proved this fact, mga kapatid, this fact. Amen. Only Jesus Christ has the answer to the things that really matters. Only Jesus can meet the deepest hunger of the human heart. No one, mga kapatid, only Jesus. Only Jesus is the answer to our sin. Kaya ako niniwala mga kapatid sa ating Panginoon Jesus. Wala nang iba. Only Jesus gives meaning to life and death. Only Jesus gives hope that is steadfast and sure. Only Jesus has the answer to life and death, mga kapatid. Why do I believe in Jesus? Dahil Jesus, mga kapatid, only Jesus can meet the deepest hunger of the human heart. Only Jesus is the answer to our sin. Yun ang pinakaminting mga kapatid. Siya lang yung sagot sa ating mga kasalanan. Wala na po iba. Only Jesus Christ is the answer to the things that really matters. Anong matters mga kapatid? That really matters. Ang ating buhay. Ang ating kaluluwa, mga kapatid. Amen? Ang number 3, He is the only one who emptied Himself to be a servant of all. Biruin mga kapatid, anak siya ng Diyos, pero inimti niya lahat dahil lang sa'yo sa akin para maligtas ka lang. Para maligtas po tayo. And this is the reason why, mga kapatid, I believe in Jesus. Dahil siya nung inimti niya yung kanyang sarili. He is the only one who emptied himself to be a servant of all. Amen? Biruin mo yun mga kapatid, anak siya ng Diyos. Yung mga persecution sa kanya, yung mga ninarasan niya noon mga kapatid na mga pag-aliposta sa kanya, hindi niya ito inalintana. Tayo mga kapatid, kung tayo na critics, kung ano man yung ginawa sa atin, wala na, yung puso natin, wala na. Philippians 2:6, sabi niya to 11, sabi niya, see, Christ Himself was like God, God in everything was, sabi niya, like God in everything. He was equal with God, but did not think that being equal with God. Hindi niya mga kapatid, alam niya na Diyos siya, pero hindi niya pinantay mga kapatid yung sarili niya bilang Diyos. Sabi niya dito, sabi niya, but he did not think that being equal with God was something to be held onto. He gave up his place with God, sabi niya, and made himself nothing. He was born as a man and become like a servant. And when he was living as a man, he humbled himself and was fully obedient to God. He obeyed even when that caused his death. Kahit nagdulot ito mga kapatid yung kanyang kamatayan, na sumunod siya. Dahil kung hindi siya sumunod mga kapatid, sa mga time na yun, wala na tapos tayo. Tapos na tayo lahat. So God raised Christ to the highest place. Kaya siya mga kapatid, ni-raise ang ating Diyos. Siya.
in highest place. God made the name of Christ greater than every other name. So, anong ibig sabihin ito mga kapatid? Wala na pong ibang pangalan. God wants every knee to bow to Jesus. Everyone in heaven, on earth, and under the earth. Everyone will say Jesus is Lord and bring glory to God the Father. Amen? Kaya mga kapatid, wala na pong rason na hindi tayo maniwala sa ating Panginoon Hesus. Wala na pong rason mga kapatid kung hindi, kung na panghawakan pa natin yung mga prinsipyo, mga baluktot na prinsipyo, mga maling paniniwala. Wala pong rason yan mga kapatid. Bitawan na natin. Come to Jesus. Turn our sin, repent from our sin and turn to Jesus. Yan po ang kailangan mga kapatid. Ang ating Panginoon Hesus, He was God mga kapatid. Pero hindi niya, He was like God mga kapatid. Pero hindi niya inequal. Hindi niya pinantay yung sarili niya mga kapatid sa pagka-Diyos. Pagkos hinubad niya po ito. Ang kanyang glory mga kapatid. Bilang Diyos, hinubad niya po ito at nag-serve siya sa kanyang Ama. At ito mga kapatid ang dapat na meron po tayo. Amen. He gave up His place with God and made Him Himself nothing. Now, inimti niya totally mga kapatid nang dahil sa iyo at sa akin. Amen. Kaya napakahalaga ito mga kapatid na share ko lang po ito sa inyo. Dahil ito po mga kapatid ang testimony ko, ito yung rason bakit po ako naniniwala sa ating Panginoon Hesus. Jesus is the incarnation of God, being in the very nature of God, yet did not consider equality with God something to use for His own advantage. Amen? Kita mo yung mga kapatid ng napaka-humble ng ating Panginoon Hesus mga kapatid. He made Himself nothing by taking the every nature of His servant. Being made Him a human likeness, He came to this world not to serve, but to serve, mga kapatid. And to give His life as a ransom for us. Para maligtas lang po tayo. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Ganun kabuti ang Lord natin mga kapatid. Kaya po ako naniniwala sa ating Diyos. Biruin mo yun mga kapatid. Inimti niya po ang lahat. Mayaman po ang ating Panginoon Hesus mga kapatid. Dala niya lahat ng kayamanan. Pero sabi niya dito, He became poor so that you through His poverty might become rich. You might become rich. Amen. Yun po mga kapatid ang ating Panginoon Hesus. Kaya ako naniniwala po sa Kanya. In our recent day, we can find so many tribulations everywhere, mostly caused by the corrupted leadership. There are so many world leaders who failed their people such that we could see rebellion as the consequences. The broken leadership have failed to meet the people's needs as they just seek their own interests. Amen. However, Jesus' life has been a great inspiration for successful modern leadership. Yung siyang modern mga kapatid. Sa po yung model natin. The key of Jesus' leadership is to empty Himself, not to seek His own benefits. Yun ang kabaliktaran mga kapatid ngayon. Sa kasalukuyan yung mga leader natin ngayon. Hindi nila in-empty yung mga sarili nila. Pero bagkus pinupuno nila, mga kapatid, pinupuno nila yon, pinupuno. Yung pagkaibahan nila sa ating Panginoon mga kapatid. Not to seek His own benefits and becoming a servant of all. People can put their trust, hope, and confidence in this kind of leadership. Siya yung nagsilbing sa atin mga kapatid. Hindi po siya ang pinagsilbihan. Ngayon mga kapatid, mga pastor ngayon, sabihin ko sa totoo, sila yung pinagluluto, sila yung pinapakain ng masasarap. Sila yung mga pinaghahandaan ng masasarap. Binibigyan ng mga gandang plato, magandang kutsara, mga kapatid, mga pastor ngayon. Pinipid nila ang pastor nila ng masasarap, pero tinan mo yung mga attendee nila, mga dumadalo. Ang ulam, ano yung ulam? Tuyo. At yan yung nagaganap, mga kapatid.
Ang pastor, mga kapatid, ang servant ng Lord, hindi po yan dapat na pagsilbihan. Siya po ang magsilbi, siya ang magpakain, hindi kayo magpapakain sa kanila. Yan po ang totoo. Biblical yan, mga kapatid. Hindi mo pakainin ng pastor mo, ikaw, anong kinakain mo? Puri ng Panginoon, mga kapatid. Hindi yan totoo. Pag ang pastor mo, gusto niya masasarap na pagkain, sabihin mo, pastor, ikaw magpakain. Sabihin mo sa kanya. Ganun yung sabihin niyo, mga kapatid, sa mga pastor na akala mo ano na. Huwag ganun. Ang ating Panginoon Jesus, dumating sa mundo na to na hindi siya pinaglingkuran. Siya ang naglingkod sa atin, mga kapatid. The same thing din sa mga pastor. They are called, mga kapatid, to serve. Not to be served, mga kapatid. Number 4, he is the only one who dedicate all his life to live for God. Siya lang, mga kapatid, yung nabuhay, mga kapatid, as a man, na tao, mga kapatid, na wala siyang ibang ginawa, kundi dinidikit yung buhay niya to do the will of our Father, mga kapatid, the will of God. Wala na pong iba. Amen? There is only one God. Sabi niya, Christ is the only one who is bring us to God. Siya lang po ito, mga kapatid. Wala siyang ibang ginawa, kundi gawin ang kalooban ng ating Ama. Amen? Jesus had a clear mission during His life on earth. Live for God. He lived to do God's will and to accomplish His work. John 6:38, sabi niya, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. So nag-send sa kanya ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hindi siya dumating dito, sabi niya mismo ang Panginoong Jesus, ating Panginoong Jesus na, for I have not come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Amen. Ang sabi niya doon sa babae sa John chapter 4 na mayroon akong pagkain na hindi nyo alam. Ang pagkain ko ay ito pa rin ang kalooban ng aking Ama. Ganun kadedikado ang mga kapatid ang ating Panginoon Jesus sa kanyang Ama, sa ating Diyos Ama. Amen. So as a father, shows compassion to his children. Kaya nga, mga kapatid, mahal na mahal ang ating Diyos Ama, ating Panginoon Jesus. Kaya sabi niya doon na, this is my son, to whom I have pleased. To whom I am pleased, mga kapatid, sabi niya. Kaya, sabi niya doon na ito aking anak, sasabi pa ng ating Diyos Ama, ito aking anak, pakinggan niyo siya. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Ganun din, mga kapatid, sa atin. Kung may takot tayo sa Diyos na may kabanal pagkatakot, mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid, He is very compassionate sa kanyang mga anak. Kung mayroon tayong pagkatakot, ang pagkatakot, mga kapatid, sa ating Diyos na nabanggit ko po, ito yung last na video natin, yung pagkatakot na ito, hindi yung matakot ka na makita mo siya, yung matakot ka na ating Panginoong Diyos, mga kapatid, yung ano itsura niya, no, hindi yung ganun, mga kapatid, yung takot. Ang ibig sabihin ng takot ay yung matakot ka na magkasala ka, makagawa ka ng kasalanan sa Kanya. Amen. Yung takot na yung respeto, mga kapatid. Amen. He dedicated his life and totally surrendered his life to God. Seeking God's pleasure is his purpose in life. Amen. His earthly life, though relatively short, namuhay man sa, mga kapatid, ng 33 years. Yan ang sabi ng Bible, 33 years. Ang sabi niya, has had a tremendous impact on people all over the world. More than anyone in history who has lived longer. Short man, mga kapatid, yung time na namuhay ang ating Panginoon. Short man yung time, mga kapatid, na nagminister siya. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, pinag-usapan pa rin kung ano yung ginawa niya, kung sino siya. At hindi lang basta pag-usapan, kundi dapat na sumunod tayo sa Kanya. Ganun ka-impact, ganun ka-powerful, mga kapatid, yung turo ng ating Panginoon Jesus na hanggang ngayon, dapat natin sa sundin, mga kapatid.
God is not merely an object to study. More than that, God is something, an experience. We can make a lot of theories about God, but it would be vain unless we experience Him personally. Amen? To experience God, we need to wholeheartedly surrender our life under His control. We need to confess His authority in our life while denying ourselves every day. Ang pagsunod natin mga kapatid sa ating Panginoon Jesus, deny yourself. Sabi ng Bible, if you want to be one disciple, sabi niya, take up your cross and deny yourself. Amen. His authority in our life while denying ourselves every day. Sometimes we don't need to hear what others people say because we are not living to seek human approval. Amen. God as the Creator knows about us than any people do, and even more than we ourselves do. Dedicating life to God is the best way to have a significant, fruitful life. Living God is honor and honor. It gives us confidence that life is not purposeless. There is a reason to appreciate life and do it meaningfully. Kaya mga kapatid, hindi ko pinapansin yung mga taong ano yung mga sinasabi nila sa akin, mga kapatid. Yung sinasabi nila, kumusta ka na, Brad? Kumusta yung puso mo? Ano, mga kapatid, kung sino yung mga tao na gumagawa yan, hallelujah, baka, wag na. Amen? Wag natin mga kapatid, na kung ano man yung sinasabi ng mga tao sa atin, hayaan mo lang. Yun yung version nila. Hindi man yung problema yun. Ang problemahin mo yung paano ka makasunod ng totohanan sa ating Panginoong Yesus. Yun yung isipin mo. Huwag mo silang isipin. Buhay nila yun at yan yung version nila para sa'yo. Amen? Number 5, He is the only one who sent us to be the witness, to tell the world about His story. Amen? Siya lang mga kapatid yung nagsabi sa atin. Siya lang yung nag-command sa atin mga kapatid na go and preach the gospel to all nations and baptize them in the Father, with the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Father, God the Son, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Siya lang po mga kapatid na nagsabi at ito yung kinagagalak ng puso ko mga kapatid na isa tayo mga kapatid sa kinuman ng Diyos na magbahagi, na ipalaganap mga kapatid kung ano yung istorya niya, ano yung ginawa niya, at ano yung mangyayari sa iyo pagka siya ay tanggapin mo mga kapatid. Before Jesus ascended to heaven, He commanded His disciples to go to all nations and spreading good news about the truth and salvation of God. He wants the whole world to know His name because God's will is for all people to be saved. Amen? Magalak ka mga kapatid kung tinawag ka ng Diyos na maglingkod. Kung nasa iyo ang pagkatawag, go ahead mga kapatid. Huwag kayong mahiya. Ang nais ng Diyos mga kapatid, yung servant niya na hindi po nahiya pagdating sa kanyang salita. Ang nais ng Diyos mga kapatid, yung nahiya ang kanyang servant na gumawa ng masama. Dahil nahihiya siya na matawag siyang masama. Kaya umiiwas siya sa mga masama. Umiiwas siya sa mga maling gawa, mga kapatid. At ang nais ng Diyos ay hindi ka mahihiya patungkol doon sa pagbabahagi ng kanyang salita. At yun ang nais ng Diyos, mga kapatid. At ako'y nagagalak at ako'y tuwang-tuwa, mga kapatid. Dahil doon sa mga buhay ko nung araw, niloob ng Diyos, mga kapatid, na magbahagi ng kahit papano man ang kanyang salita. May bahagi ang kanyang salita, mga kapatid. If one of our friends or family is suffering from a severe illness, while at that moment we find a good medicine that would bring healing, are we going to let them know about it? Or would we just hide it and let them suffer even more? If we know that Jesus is all that His dying word need, we cannot keep Him for our salvation. We should share, mga kapatid, the truth, the word, so that people may find the healing they desperate need. Ang mundo, mga kapatid, kailangan ng Panginoong Hesus. Sa kasalukuyan,
Walang ibang kailangan ng mundo, walang ibang kailangan ng tao, mga kapatid, kundi ang Panginoong Hesus. Mayarap ka man, mayaman ka man, ano man yung katayuan mo, ang kailangan natin, ang kailangan mo, ang kailangan ko, mga kapatid, is Jesus. Dahil sa iyong kailangan, sa iyong nararapat, mga kapatid. Hindi ka maligtas ng pera mo, hindi ka maligtas ng katanyagan mo, hindi ka maligtas ng katalinuhan mo, hindi ka maligtas ng diploma mo, hindi ka maligtas ng doctorate mo, hindi ka maligtas ng kung anong meron kang title, mga kapatid, sa buhay mo. No. Ang makapagligtas lang sa iyo is Jesus, mga kapatid. Unless na pag hindi natin, mga kapatid, tanggapin natin ang Panginoon Jesus, maborn again po tayo, hindi tayo maligtas. Ano man yung katayuan mo sa buhay. Nicodemus, mga kapatid, sa yung matalinong tao si Nicodemo. Sa yung tanyag, ano siya, na kung sa ngayon, kung ituturing mo siya sa yung mga doctorate sa mga theologian siya, mga kapatid. Kung ihambing natin sa kasalukuyan na buhay, si Nicodemo. Pero bakit pumunta pa rin sa Panginoong Hesus? Na tinanong niya kung paano malis siya maligtas. Anong sabi ng Panginoong Hesus? You must be born again. Ganun din, mga kapatid, tayo. Ano man yung dala mong katalinuhan, dala mong title sa buhay mo, ang kailangan mo is Jesus. So, ngayon, sabi ko, kung hindi nyo pa tinanggap, mga kapatid, ang ating Panginoon Hesus, kung hindi pa natin tinanggap ang ating Panginoon Hesus, mga kapatid, wake up. At malapit na po ang ating Diyos, mga kapatid, ang ating Panginoon Hesus. Number 5, He is the only one who claim God as the Father. Amen? He is the only one who claim God as the Father. Very, sabi niya dito, mga kapatid, na ito yung sa kasalukuyan, mga kapatid, ito yung pinagdidebatihan. Kung lalong-lalo sa mga ibang sekta, na kung ang Panginoon Jesus ay Diyos. Diyos siya, mga kapatid. He's a God. Jesus is God, mga kapatid. Ang tanong nila, bakit ang Panginoon Jesus, kung totoong Diyos siya, bakit nanalangin pa doon sa kanyang Ama? Mga kapatid, namuhay ang ating Panginoon Jesus, maliwanag na sinabi ng Bible na He came down on earth na katulad ng tao. So, ibig sabihin, mga kapatid, ginawa niya yung responsibilidad niya bilang tao, yung standard na bilang tao doon sa ating Diyos Ama. Kaya nanalangin siya. Katulad natin, tao tayo, mga kapatid, nanalangin po tayo sa Kanya. Ganun yung katayuan niya sa buhay. Wala siyang, hindi, sinantabi niya yung glory niya, mga kapatid. Magkatawang tao lang siya. Dahil kung hindi niya kadhubarin yung kanyang glory, mga kapatid, hindi natin siya makita. Katulad ni Moses, mga kapatid, pag makita niya ang Diyos, sinabi ng Panginoon Jesus na pagdadaan ako sa harapan mo, pero tatalikod mo yung mata mo, yung mukha mo. Kasi pag makita mo ko, sabi ng Bible na mamamatay, mga kapatid, ang makakita sa Panginoon, kasi hindi natin kayang makita sa mata natin. Because God is Spirit, mga kapatid. Hindi natin siya katulad na tao. Nasabi niya dito na sa John 8:58, sabi niya dito na, very, very, I tell you, Jesus answered, before Abraham was, I am. Before Abraham born, I am. Was, I am. Ang sinabi ng Panginoong Jesus, mga kapatid, dito. At ang dito naman sa Exodus 3:14, sabi niya dito na, God said to Moses, kasi ang sabi ni Moses dito, ano yung sasabihin ko sa mga tao mo, sa mga Israelita, pag tinanong nila kung sino nagpadala sa akin. Ang sabi ng Panginoong Diyos, mga kapatid, sabi niya, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. And I am has sent me to you. Amen? Claim, mga kapatid, ito yung isang verse na kung saan, mga kapatid, claim ng ating Panginoon na siya ang God. He is God. Kasi sabi niya, before Abraham was, I am. At ang sinabi ni Moses, mga kapatid, dito, kay Abraham, kay Moses, kung sino ipapadala, kung anong pangalan, mga kapatid, yung nagpadala kay Moses sa mga Israelita, sabi niya, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. Ito yung sabihin mo sa kanila, I am who I am.
Ang Panginoon Jesus sabi niya, I am. Abraham was born, I am. So ibig sabihin, he claimed it, mga kapatid, he was God. Siya yung I am doon sa panahon ni Moises at siya yung I am doon sa kapanahunan niya. The same God, the same I am, mga kapatid. Yung sinabi ng Bible. Kaya maraming ito yung debatihan ngayon. Mga kapatid, kung Diyos daw siya, Diyos, mga kapatid, ang Panginoong Jesus, He's God. Believe it, mga kapatid, He's God. He claimed it, mga kapatid, in John 8:58, I am. Before Abraham was I am. Anong sabi niya dito sa Exodus 3:14, sabi niya, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. Ito yung sabihin mo sa mga Israelites. I am has sent me to you. Amen? Iyon mga kapatid. Kaya isa yan mga kapatid. Marami akong rason bakit ako naniwala sa ating Panginoon Jesus mga kapatid. At binigyan ko lang kayo ng 7. Amen? Number 6, sabi niya, He is the only one who has brought the message about unchanging faith, hope, and love. Amen? Siya lang mga kapatid, ang nagdala. He is the only one who brought the message about unchanging faith, about faith, hope, and love. Yung hope, mga kapatid, sa mundo na to, it will lead to disappointment, mga kapatid. But itong hope na mayroon sa ating Panginoong Diyos, ito yung it will not lead into disappointment. Yung mundo, pag umasa ka, masaktan ka. Pero ang Panginoon, mga kapatid, pag umasa ka sa Kanya, may buhay na walang hanggan ka. Dito sa mundo na to, ang hope, darating ka doon sa punto na ma-depress ka kasi umasa ka. Yung love, mga kapatid, ang love sa mundo na to, pag nasaktan ka, wala ka na, mabilis mawala to. Ang love. Ang love na sinasabi ng Bible, mga kapatid, ito yung love na kayang ibigay yung kaibigan, ang buhay mo sa iyong kaibigan. Ito yung love. Sinabi ng Bible, mga kapatid. Pero ang love ito na sinasabi ng Bible dito sa mundo na to, mga kapatid, sa mundo na to, ang sinasabi ng love, sa mundo na to, mga kapatid, wala ito doon sa sinabi ng Bible ng love. Amen? Because sabi niya dito na Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sa ito, mga kapatid, faith, mayroong forever ang faith, mga kapatid. Amen? Hope and love. Jesus Christ, mga kapatid. Amen? In Psalm 102, sabi niya 27, but you are the same and your years will not come to end. For I, the Lord, sabi, do not change. Therefore you, O son of Jacob, are not consumed. Amen. Every good things given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation of shifting shadow. Wow. Amen. And sabi niya, and to him was given dominion, glory, and kingdom, that all the people, nation, and men of every language might serve him. His dominion is an everlasting dominion which will not pass away, and his kingdom is one which will not be destroyed. Amen. It's clearly and undeniable that Jesus' life message is essentially about faith, hope, and love. During his lifetime, wherever he was, he always delivered this message in context of God's kingdom, as many Christians have already known. The core of Christianity is loving God and people. In love, there is hope. Love also believes all things. If you really love someone, you will believe the good things about them, even when they are not seemingly good or worldly enough. Faith, hope, and love in Christ are not the same as those of this worldly
concept. Ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid. Values which often keep changing based on circumstances. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen? Hallelujah. Kaya, in today, mga kapatid, in our world today, genuine love and faithful hope are difficult to find. People can easily lose their love, hope, and faithfulness, especially in the situation where things are not going well according to their wishes. Kapag nanalangin, kapag nangarap na hindi natupad, humingi na hindi naibigay, wala na po yung faithfulness, wala na po yung hope, wala na po yung love, kaliwalay, tapos na tayo, bayaan mo na yan. Hindi totoo yan. Yan ang mundo mga kapatid. We see a lot of things are changing rapidly. We see broken promises everywhere. People change, economic change, friendship change. There is nothing we can really rely on. Even friends can turn into enemies. It seems hard to believe in people. It seems difficult to make a firm commitment. But Jesus Christ is different. Why? He is the only one who remains unchanged. His love and faithfulness stay forever. His love and faithfulness stay forever, mga kapatid. This is why we can faithfully put on our trust, hope, and love in Him. At isa yan, mga kapatid, isa yan kung bakit ako naniniwala sa Kanya. Dahil hindi siya, mga kapatid, nagbabago. Kailanman. Siya pa rin, mga kapatid, yesterday, today, and tomorrow. It's the same Jesus. It's the same God. Tayo lang yung nagbabago, mga kapatid. Tayo mga tao nang nagbabago. Amen? Kaya, wag na natin, mga kapatid, kaligtaan. Kung ano man yung mga rasonan natin, mga kapatid, na hindi pa natin may suko kung yung buhay natin, mga kapatid. To follow Jesus, mga kapatid, is denying ourselves. Totoo yan. Is the Bible state, mga kapatid. Is the Bible nasusulat, mga kapatid, sa Biblia. To follow Jesus, mga kapatid, is to denying ourselves every day. Yun, kung hindi natin kaya ito, mga kapatid, mahirap. Paano natin ito gagawin? I-deny mo ang sarili mo, mga kapatid. Dahil ito ang tandaan natin, mga kapatid. Pag nasumunod tayo sa ating Panginoon Hesus, pagka pinili natin ang ating Panginoon, mga kapatid, marami itong may sakripisyo. At kung hindi natin kaya, mga kapatid, na i-take yung risk na yon, just to follow Jesus, mga kapatid, walang mangyayari sa atin. Dahil to follow Jesus, mga kapatid, is costly. Costly yan. Maraming masakripisyo dyan. Maraming kabayaran dyan, mga kapatid. Maaaring masakripisyo mo ang relasyon mo sa magulang mo, relasyon mo sa kapatid mo, mga kaibigan mo. Maaaring mawala mo sila dahil hindi mo sila nasasamahan dahil dun sa mga order na gawain nila. Dahil iba ka na, nasa Panginoon ka na, hindi ka na pwedeng mamuhay doon sa gusto nilang buhay. Sayan, mga kapatid, one reason. Pero kung kaya natin, mga kapatid, dahil ginawa ko po yan, isa yan sa rason, mga kapatid. Dahil kung hindi mo kaya, mga kapatid, sakripisyo yung mga tao na akala mo na na napakahalaga na buo na tao sa'yo, at hindi mo yun kayang isakripisyo sila, makompromise mo yung pananampalataya mo dahil sa kanila, mga kapatid, hindi tama yun. Ang pagsunod sa ating Panginoon Hesus, mga kapatid, is to deny ourselves every day. Take up our cross every day. Yun po yung buhay na sa pagsunod ng ating Panginoong Diyos. Amen? So, yun po yung, mga kapatid, yung 7 na rason kung bakit ako naniwala sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Ito po iyon.
Kaya po tayo kaya mahalaga mga kapatid ang pagsunod natin sa ating Panginoon Hesus. Mayroon po tayong 7. Ito yung binigay ko sa inyo na 7 kung bakit po ako naniniwala sa ating Panginoon Hesus mga kapatid. He is the only one who came to the earth and took initiative to make a relationship with people. Amen. Ito yun po yung number 1. At ang number 2, He is the only one who died, rose again, and ascended to heaven. Siya lang mga kapatid ang namatay, ang nagkaroon ng buhay, namatay at nabuhay siya muli at na-resurrect siya. He is the only one who emptied himself to be a servant of all. Amen. At ang number 4, sabi niya, He is the only one who dedicate all his life to live for God. Ito yung napakagandang example mga kapatid sa atin lahat. Dahil wasang ginawa. Number 5, sabi niya, He is the only one who sent us to be the witness to tell the world about His history. Amen. Ang ganda po ito mga kapatid. Na-inspire po ako dito sa bagay na to. He is the only one who claimed God as the Father. Amen. I am. Before Abraham was I am. And sabi niya, Moses, I am who I am. Ito yung sabihin mo sa mga Israelite. Amen. He's God, mga kapatid. Our Lord is His God. He's our God. He's our living God, mga kapatid. And 7, sabi niya, 6 is the only one who has brought the message about unchanging faith, hope, and love. Amen. So, ito yung mga kapatid, yung reason why I choose to believe Jesus. Amen. And why, this is the reason why, kung bakit ko siya gustong paglingkuran. At ito yung rason kung bakit gusto kong ipalaganap ang kanyang salita. Amen. Ito yung nag-inspire sa akin mga kapatid kung bakit nais ko na mapaglingkuran ng ating Panginoong Hesus. Amen po. So hanggang dito lang muli. Nawa po sa lahat po ng mga kapakinig, makapanood ay magkaroon po tayo nakapulot pa ito ng aral. Amen. Patungkol po sa ating pagsunod sa ating Panginoon Hesus sa araw-araw nating buhay, sa ating testimony. Mahalaga mga kapatid yung testimony natin bilang Kristiyano. Amen. Na ang testimony natin ay ang kagandahang loob ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. So, amen. Shalom po sa lahat. God bless po.